Mga idol. Dumating na yung aking IR tester. Pinagre-request nito. Tignan natin yung internal resistant ng Maxquid. Then, yung mga shop na nabilhan ko sa online. Tetest natin yung mga internal resistant yan. Tinahin natin to, si Maxquid. Ito ang internal resistant ng Maxquid. 8.30p. Same sa akin siya. Isang Maxquid ulit. Yan, may 8.11 milliohms. And then yung tips on, i-try din natin. Ito rin, same sila na internal resistant ng Maxquid tipsan. Try naman natin dito sa mga second hand na gray. T2650. So natin dito ay energy storage. So nasa ads nila 6 ampere hour to apat to. Pero sa testing ko, nakakuha lang ako ng yan, 5.4. Check natin yung kanyang internal resistance. Ito mataas. 10.7. Aray ko. Medyo mataas to. Try natin yung battery. Siguro tumataas yung internal resistance pag gamit na yung battery. Kaya mababa rin yung capacity niya. Ito namang isa 7. So parang goods battery siya. May 5.6. Ito naman kay other parts. Yan, may nakuha akong 5.9 sa 1 ampere test ko. Yan, 7.3 rin. Napansin ko mas mababa yung internal resistance ng mga gray kaysa dito sa mga brand new. Hindi ko alam kung bakit. Ito sa other parts pa rin. Yun, may 7.08. Ito naman kay energy parts. Ito, 6 ampere din yung nasa description nila pero 5.4 lang nakuha ko. Hindi ko alam kung minepeke nila yung capacity. Taas nung internal resistance 9.9. Yung energy parts. Ito pa isa 5.7 1 ampere test energy parts. Taas din 9.48. Masyado siyang mataas. Yan ito, Tinkertronic. Ito lang yung shop na nabili ako ng ganito. Nang mabot ng ganito yung capacity. Pero nakabili ako ng ibang battery kasi iba-iba yung batch ng bilito. Yung pangalawang batch hindi na mabot ng 6 ampere. 5.8 na lang. Siya 5.9. Neto, Tinkertronic. Ang baba ng internal resistance, 5.9. Itong isa, yun, 6 point. Mas mababa yung internal resistance ng mga second hand na to kaysa dito sa brand new. Pero mataas yung capacity kasi na-capacity test ko yan. Maabot ng 6.9. So, yun lang, idol. Salamat.